Mga kaulam, ano bang balita? Naku po, talaga namang gabundok ang aking kanin diyan. Ay ako'y medyo malungkot diyan mga kaulam sa bidyong iyan. Gawa nang ang aming pusa ay parang may dinaramdam, ay sabi ng aking anak ay dadalhin daw namin sa doktor. Diyos ko po, ito ang problema talaga kapag ikaw ay napapamahal sa alaga. Abay daig pang ako'y may bata na na masama ang pakiramdam at ako'y alalang-alala. Ay ako'y saluhan muna ninyo mga kaulam at ako'y dumating sa bahay ay late na at sobrang bagang katatraffic ay sobrang pagod pa. Biruin ninyo ako nakarating mag-aalas 6 na ng hapon. Maigi na lamang at may tira ang asawa kong isang pirasong isda. Ay di sabi ko'y arin na lamang ang aking uulamin. At ako'y nakakita ng isang pirasong talong sa rep ay di aking ipinirito na. Nagpiga ako ng lemon, nilagyan ko ng asin. Ay di ayos na sausawan, ari-ari na may pwede na. Tuloy ang istorya natin tungkol sa tatay. Bagamat ang tatay mga kaulam ay sobrang higpit, ay talagang mga kaulam na maraming bagay ang nakakamiss din sa tatay. Abay ang tatay mga kaulam ay doktor namin sa bahay. Bihirang-bihira talaga mga kaulam kami dadalhin sa doktor pag kami may mga sakit. Kapag ang mga sakit ay mga trangkaso, mga sore eyes, mga sakit ng tiyan, mga nagtatae, mga ganyan, hindi na kami dinadala sa doktor. Ang tatay ay naku po, ay kayang-kaya na kami ng tatay pagalingin. Yoy hindi natulog sa buong magdamag, basta ang isa sa amin ay may sakit. Ay minsan naman kami hili-hilirang puro nilalagnat. Yoy hindi tutulog, yoy mayat-maya na ay dadarangan kami kung kami mainit ang katawan. Yoy laging may tubig sa palanggana at saka may tuwalya. Minsan lalagyan pa ng binagre, yung parang suka. At ang doon pipigain ang tuwalya at ilalagay sa aming noo hanggang umagang yoy nakalagay. Kaya naman minsan pagising namin sa umaga kami ay amoy pinaksew. At pag kami medyo magaling-galing na, nakailang araw na ang lagnat at medyo nakakakain-kain na, yoy kukuha ng mga talbos ng sampalok, yung dahon ng sampalok na sariwa, at ilalaga noon at yun ang ipapaligo niya sa amin. Yun talaga ang gawain ng tatay kapag kami ay may sakit. Yoy hindi natulog sa buong magdamag, yoy parating nakaupo at kami itinitingnan kung kami bagay yung maayos na natutulog. At yoy magpapaluto agad sa aking lola ng nilugaw na may native na manok at may itlog at siyang ipapakain sa amin. Yun talaga, gayon talaga ang aming routine kapag may mga lagnat. Tapos doon naman kami dadalhin sa dagat. Isa-isa kaming paliliguin sa umagang-umaga mga alas 8. Tapos ay maghuhukay iyon sa tabing dagat hanggang may tubig na lalabas na malinaw. Kukuhanin niya yung tubig. Pipigaan niya yun ng kalamansi at siyang ipapainom sa amin pag kami matitindi ang ubo. O ay digay talo si Dr. Ridor. Kulang laang sa tatay ay certificate. Pwede na magtayo ng clinic. Talaga namang laging asbok ang tungkuan at yung magpapaluto lagi ng may mga sabaw para sa amin. Talaga nga naman mga kaulam ay hindi talaga kami nauospital. Alhamdulillah ng mga bata pa kami. At talaga namang sa tatay pa lamang kami ay magaling na, supil na ang aming mga lagnat, hindi makatuloy. At iyon sa gabi ay hindi tutulog kung hindi kami kumpleto. Talaga namang para kaming may teacher sa bahay, may roll call sa gabi. Hindi tutulog iyon pag hindi kami kumpleto. Hindi yun papayag na kami tutulog na hindi pa kami naghapunan. Kahit pa yoy sopakan ikaw at talaga namang magagalit. Hindi maaari kahit pagitulog ikigigisingin. At kapag bagong taon, yung December 31 ng gabi, gustong-gusto noon kaming lahat ay gising. Gustong-gusto ng tatay yung kami lahat ay nagsasalo-salo kapag alas 12 ng hating gabi. Pag may tulog sa amin, binubuhat pa noon. At dinadala pa sa lamesa, iniuupo para lang makasalo sa pagkain ng alas 12 ng gabi sa bagong taon. Hindi yun papayag na hindi kami kumpleto sa lamesa. Ay digay nakakamiss, ako'y malapit ng umiyak. Nakaranas pa nga kami ng si Christian ay gabi na wala pa, nandoon sa nililigawan. Talaga namang sinundo ng tatay, ay binata na yung nanliligaw, sinundo pa. Ay pwede ka ang gayon na laging susunduin pag nanliligaw. Basta't iyo hindi mapapakali, basta mga alas 7 na at wala pa ang mga anak, hindi talaga maaari sa tatay. Talagang mag-aalma. Di kay kasarap ng gayon, hindi yun pagmamahigpit, yung pag-iingat sa anak, yun sinisiguradong ang anak ay hindi mapapahamak. Ngayon naman, ang mga kabataan iisipin agad na yun ay paghihigpit sa kanila at agad daw ay sinasakal ang kanilang mga kalayaan. Mainam na. Sinisigurado lang ng mga magulang ang kaligtasan natin, hindi yun naghihigpit. Aba, ay tunay kang, pag ikaw ay napahamak, sino gang mamumroblema, di kay magulang din. Pag ikaw ay nasaktan, sinong unang-unang masasaktan, di kay magulang din. O kaya ang magulang ay may mga limitasyon sa mga anak. Kung ang magulang ay walang pakialam sa anak, ay siguradong pariwara ang buhay, ay mas gugustuhin pagang mapariwara kaysa magandang buhay ang naghihintay sa mga anak. Kung sa totoo lamang lumaki man ako sa palo at lumaki man ako talaga sa disiplinang
ng mahigpit ay ayos lang sa akin dahil ngayon ko nare-realize kung gaanong kalaki ng impact sa buhay natin ang mga mahihigpit na mga magulang noong araw. Talaga namang makikita mo ngayon ang disiplina at doon mo marirealize na kung hindi ka iningatan baka ikinapahamak na nga. Para sa akin ay mas mahirap ang mga magulang na walang pakialam sa kaligtasan ng anak, ng mga magulang na hindi marunong mangaral, na hinahayaan na lamang kung saan gustong pumunta ng mga anak at kung ano ang mga gustong gawin, mas nakakatakot iyon. Ay siya, paubos na ang aking kanin mga kaulam, ay at ubos na, ay di ako'y aayaw na. Diyan na kayo at bukas na uli.